Kamakailan lamang po ay na-feature itong si XRP sa CNBC kung saan mas lalo pang umingay ang kanyang pangalan dahil sa bagong produkto na inilaunch ni Gemini. Ang balitang ito ay hindi lang basta simpleng update, kundi isa pong palatandaan na mas lalong lumalawak ang pagpasok ni XRP sa mainstream financial system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Aren, ano nga ba ang nangyari kay XRP sa CNBC? Kaya check po natin yung post dito ni Saif Crypto. Sabi niya dito ay XRP hitting the CNBC spotlight. Whale stocking, ETF buzz, and Gemini just launched the XRP credit card mainstream adoption knocking at the door. The tide is turning for Ripple's token. Yan, panoorin po natin dito. 1 minute 22 seconds po siya. Okay, let's talk about the top stories. Gemini announced this morning that the crypto exchange, founded by the Winklevoss twins, is launching an XRP credit card with Ripple. The card allows customers to earn up to 4% back in XRP on fuel, EV charging, and rideshare purchases, 3% on dining, 2% on groceries, and 1% on other transactions. Now, Gemini said it's also teaming up with some other merchants to offer up to 10% back on eligible purchases for all Gemini credit card holders. In a statement, Tyler Winklevoss said, quote, "By introducing a special XRP edition of the Gemini credit card, we're giving customers in the XRP army new ways to earn XRP and express their passion, loyalty, and excitement." Gemini is also expanding access to Ripple's stablecoin RLUSD. The firm says the token is now available as a base currency for all spot trading pairs for U.S. users, allowing traders to move between that stablecoin and other assets on the platform without extra conversion steps and fees. The announcement comes as the firm pursues an IPO in the U.S. The company confidentially filed for an IPO back in June. Now, this is the latest move from asset managers moving into spot altcoin ETFs, as many have applications pending with the SEC for XRP, Solana, and Litecoin ETFs, just to name a few. At ayan, ang tindi na po ngayon ni XRP. Ayan, na-feature po itong sa XRP dito sa CNBC matapos po ang isang malaking announcement mula kay Gemini. Ang kumpanya ay nag-launch po kasi ng isang bagong XRP credit card. Ang pagkakasama po ni XRP sa isang financial product na ginagamit araw-araw ng mga tao ay isang matinding indikasyon na siya ay nagsisimula ng maging bahagi ng mas malawak na financial system. Ang epekto po nito sa market ay maaaring magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga investors at saka traders. Kapag nakikita ng publiko na si XRP ay kasama na sa mga mainstream products, mas mataas ang posibilidad ng mas maraming adoption at pwedeng magdulot ng pagtaas ng presyo. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang mainstream recognition na ito? Matapos po ang coverage ng CNBC, ibinahagi ni Saif mula sa XRP community ang clip dito sa social media at yan na nga yung pinarood natin. Binanggit niya na hindi lang ito simpleng exposure. Kasama rin dito ang pagtaas ng whale accumulation at interest sa mga posibleng ETF para kay XRP. Kung susuriin, ang pagkilala po ng mga malalaking platform tulad po ng CNBC ay may epekto sa pananaw ng publiko. Kapag mas nakikita po si XRP sa media, mas nagiging lehitimo ang kanyang presensya at mas dumadami ang nagtitiwala sa kanya. Ang ganitong uri ng exposure ay pwede pong maghatid ng mas maraming long-term investors na magpapalakas sa presyo sa market. Ano naman ang meron sa Gemini XRP credit card? Ang bagong Gemini XRP credit card ay nag-aalok po ng structured rewards system. Mayroong 4% rewards sa bawat pagbili at para sa piling merchants, maaaring umabot hanggang 10% ang balik o return. Ibig sabihin,
bawat gastusin ng isang user ay may katumbas na dagdag XRP sa kanilang account. Para sa XRP community, malaking bagay po ito dahil mas nagiging madali ang pag-earn ng token. Ayon po mismo kay Ginoong Tyler Winklevoss, siya po ang CEO ng Gemini, ang layunin po ng card na ito ay bigyan ang XRP community ng dagdag na paraan upang kumita ng asset habang ipinapakita ang kanilang loyalty. Kung iisipin po natin, ang ganitong uri ng produkto ay hindi lang nakakatulong sa paggamit ng XRP, kundi nagbibigay din ng practical utility. Kapag mas maraming tao ang gumagamit ng XRP sa pang-araw-araw na transaction, posible pong lumakas ang demand na magtulak ng presyo nito pataas. Ngayon ay ano naman po ang papel ng RLUSD sa partnership na ito? Kasabay po ng launching ng XRP credit card, pinalawak din ni Gemini ang paggamit ng RLUSD stablecoin sa kanilang platform. Available na ito bilang base currency sa lahat ng spot trading pairs para sa mga US customers. Ito po ay nagpapakita ng mas malalim na integration sa pagitan po ni Ripple at Gemini. Dagdag pa dito, nakatanggap din si Gemini ng credit line mula kay Ripple para masuportahan ang kanilang corporate goals. Kabilang na ang confidential filing para sa IPO nitong June. Kung lalalim po ang partnership na ito, posibleng makakita po tayo ng mas malawak na paggamit ng RLUSD at mas matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang kumpanya. Para kay XRP, malaking tulong ito dahil mas magiging matatag ang kanyang ecosystem at mas mapapansin po siya ng malalaking mga institutions. Ano naman po ang mas malawak na epekto nito sa crypto market? Ang mga pangyayaring ito ay nangyayari habang maraming asset managers ang naghihintay sa desisyon ng US SEC para sa spot ETF. Hindi lang kay XRP, kundi pati na rin sa ibang mga altcoins. Kapag naaprubahan ang mga ETF applications, lalo nitong bubuksan ang pinto para sa mas malalaking institutional investors na pumasok sa market. Para kay XRP, malaking advantage na may ganitong mga produkto at media exposure bago pa man lumabas ang final decision. Sa ganitong scenario, posibleng tumaas po ang presyo ni XRP dahil sa sabay-sabay na factors tulad po ng credit card integration, RLUSD expansion, at saka ETF anticipation. Bilang panghuli, makikita po natin na si XRP ay hindi na basta simpleng altcoin. Siya ay unti-unti nang nagiging bahagi ng mainstream financial products at saka services. Mula sa kanyang spotlight sa CNBC hanggang sa Gemini XRP credit card, RLUSD expansion at ang posibilidad ng spot ETF, lahat ng ito ay pahiwatig na si XRP ay nag-i-evolve at nagiging mas mahalagang player sa digital asset landscape. Kung mananatiling positibo ang market sentiment at maaprubahan ang mga inaasam na ETF, malaki po ang posibilidad ng presyo ni XRP ay makaranas ng mas malakas na paggalaw pataas. Kaya masasabi natin na ang kanyang kasalukuyang kwento ay isa po sa pinakamahalaga at pinakamakabuluhang yugto sa kanyang paglalakbay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.